Si Tucker Carlson ay biglang nagwala kay Ben Shapiro. Literal, parang nagka-mental breakdown siya habang sinasabi ang pinakamagagandang bagay tungkol kay Ben. At pag-uusapan natin yan. Pero matagal na ang drama sa pagitan ng dalawang to. Matagal na. Matagal na talagang dapat nating himayin ito dahil sa maraming paraan, parang simbolo ito ng nangyayari sa Amerika. Meron kang grupong Tucker na sobrang kanan, na sinusubukang sirain ng Amerika, pabagsakin ng moral, at laging sinasabi na lahat ng bagay ay pinakamalala. At pagkatapos, meron kang mga Ben Shapiro na matatag sa kanilang mga paniniwala mula pa noon at hindi talaga nagbago at hindi talaga naging magkaibigan ng dalawang to. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan ito ng lahat. Si Ben mismo, pinag-uusapan niya ito. At may iba pang mga tao na malinaw na nagsasabi na hindi talaga maganda ang samahan ng dalawang ito. Pero ngayon, umabot na talaga sa ibang level. Kasi, panoorin mo na lang mismo, ano sa tingin mo dito? Kaya siguro, ang huling kailangan nila ay mapangaralan ng mga taong malinaw na nakinabang sa pribilehiyong hindi naman nila pinaghirapan, tulad ni Ben Shapiro na ewan kung paano siya nakapasok sa Harvard Law School. Kahit na hindi naman kataasan ng IQ niya. Paano kaya nangyari yon? Hindi kailanman tinanong. Ang mga taong ganyan ay walang karapatang mag-lecture sa ibang kabataang Amerikano. Tungkol sa kung dapat pa silang magreklamo sa malinaw na bumababang antas ng kanilang pamumuhay at sa kanilang kinabukasan. Wala talaga silang karapatan pero ginagawa pa rin nila. Ibig ko sabihin, isipin mo na, sinabi talaga ni Tucker Carlson na mababa ang IQ ni Ben Shapiro. Patunay lang ulit ito. Isa sa mga malalaking paniniwala namin dito sa Postbag na kapag may isang tao na nagsinungaling minsan, alam mo na posible silang nagsisinungaling sa'yo tungkol sa lahat ng bagay. Ibig ko sabihin, pwede mong tawagin si Ben Shapiro ng kung ano-ano, pero sabihin katamtaman lang ang IQ niya, hindi talaga yon kasama. Pwede kang hindi sumang-ayon sa lahat ng opinion niya. Pwede mo siyang punahin sa maraming bagay, pero ang tawagin siyang tanga, bababang IQ. Ibig ko sabihin, nakakababa kay Tucker na maglabas ng ganitong katawa-tawa at halatang naiinis, parang hindi pinag-isipang argumento laban kay Ben. At sinasabi pa niya dito na wala raw karapatan si Ben Shapiro na kausapin ng kabataan. At para sa mga hindi nakakaalam, may kaunting kasaysayan sa likod nito. Bukod pa sa katotohanang sina Tucker, Ben, Tucker, Ben, Tucker, Ben ay palaging nag-aaway online at nagsasalita laban sa isa't isa at VP. Kamakailan lang, nagsalita si Ben tungkol sa pagtaas ng gastusin sa pamumuhay at sinabi niya na dapat mag-isip ang mga kabataang Amerikano kung paano nila kakayaning tustusan ito para makapamuhay sa Amerika. Dahil ayon sa kanya, hindi pa raw naging ganito kaganda ang ekonomiya para magawa nila iyon. At si Tucker naman ay parang, teka lang, hindi mo lang talaga naunawaan ang paghihirap ng Amerika. At ngayon, kailangan mong tandaan na kung titingnan mo ang konteksto ng mga taong talagang nagsikap para paunlarin ang kabataan at magdala ng positibong pagbabago sa Amerika. Tulad ni Ben Shapiro na nabago ng kalakaran sa pamamagitan ng pagdadala ng Daily Wire, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng konserbatibong media. Sa harapan ng ito ay kinakancel, kaliwa, kanan at gitna. At pagkatapos ay yung mga tulad ni Tucker Carlson na tagapagtanggol ng Sharia law na laging sinasabi kung gaano niya ito kamahal, na laging pinupuri ang Russia, na nadadala ng mga taong sinungaling at binibigyan sila ng plataforma at iba pa. Ibig kong sabihin at dinidemoralisa niya ang kanyang mga tagapanood. Alalahanin mo yung malaking 10 hakbang na plano niya para iligtas ang Amerika. Akala ng lahat maglulunsad siya ng isang partido, pero puro malalabong salita lang na walang sinasabi. Pati si Nick Fuentes ay umaamin na ngayon na si Tucker Carlson ay sira na at si Ben Shapiro ang tama talaga sa buong bagay na ito. At muli, huwag kang mag-alala, marami pa kaming mga video dahil simula pa lang ito ng isang napaka-komplikadong relasyon. Pero gaya ng dati, si Nick Fuentes ay nakakaaliw, sira, delikado, baliw, ideolohikal na mali, pero nakakatawa. At sa pagkakataong ito, baka may punto siya sa sinasabi niya. Grabe, Nick Fuentes. Ngayon, malinaw naman na hindi kami sang-ayon kay Ben Shapiro sa maraming bagay, pero si Ben Shapiro ay kumakatawan sa maraming konserbatibo, sa tingin ko. At marami pa ring mga konserbatibo na gusto si Trump. At marami pa ring mga konserbatibo na naniniwala sa malayang pamilyahan at naniniwala pa rin sa marami sa mga bagay na ito. At ang mga tradisyonal na konserbatibo ay siguradong hindi magugustuhan ng platapormang ito. Kaya, ang ginagawa nito, sapat ng sabihin, ay hindi nito natutugunan ang inaasahan ng base ng mga right-wing. Ano man ang gusto mong sabihin tungkol sa mga right-wing? Kapag pinag-uusapan niya ang platapormang ito, tinutukoy niya ang kilusan ni Tucker Carlson na parang lumikha ng bagong Amerika. Itong fusionist na plataforma, hindi ito kaakit-akit sa mga konserbatibo. Hindi rin ito kaakit-akit sa mga taong makamaga. Nakakaakit ito sa maliit na grupo tulad ni Dave Smith. Nakakaakit ito sa mga ganitong klase ng tao, alam mo na. At gusto ko si Dave, pero hindi yun malaking grupo ng taga-suporta. Yung mga mababa ang IQ ng mga kanan na naloko ng Sharia law, Qatar, kaguluhang Islamista, Russia, China, na kwento na pilit na ipinapasok sa kanila. Alam mo, yung parehong bagay na ipinilit din sa mga kaliwa hanggang sa naging sobrang baliw sila at naging pro-trans at lahat ng mga kabaliwan na nangyari doon. Pareho lang din yan sa mga baliw at mababa ang IQ na kanan, di ba? May mababa ang IQ na kaliwa at may mababa ang IQ na kanan at pareho silang namanipula ng iisang bagay. At hindi rin ito nahihikayat ang mga kaliwa. Hindi nito nahihikayat ang kahit sinong kaliwa na naniniwala sa BLM. Hindi nito nahihikayat ang kahit sinong kaliwa
Sige, Kaya basically, mapapatuloy lang si Nick tungkol sa kung paano hindi talaga nakikipag-usap si Tucker Carlson sa mga tao dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. At karamihan ng mga nanonood sa kanya ngayon ay malamang na mga tagahanga ng Islamista at mga migrante na sobrang excited dahil may isang tao na gumagawa ng mas maraming kaguluhan sa Amerika. Pero ito ang punto. Matagal na itong nangyayari gaya ng sinabi natin. Ngayon, ang nakaka-interest para sa akin dito ay kung patuloy mong pinapanood ang mga video ni Tucker Carlson at papalitan mo ang pangalan ni Ben Shapiro ng Tucker, maririnig mo lang kung gaano siya naiinis sa lahat ng bagay na siya mismo ang ginagawa. Tinatawag niyang sell-out si Ben Shapiro. Siya ang taong tumatanggap ng pera mula sa ibang bansa at kung ano-ano pa, lahat ng alam nating ginagawa ni Tucker dahil malinaw namang tumatanggap ng pera si Tucker mula sa Qatar. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, inamin niya talaga ito sa ilang pagkakataon. At least inamin niyang bumili siya ng mga bahay doon. Talagang dikit na dikit siya sa kanila at kung ano-ano pa. Pero panoorin mo lang kung gaano siya nagagalit kay Ben Shapiro palagi. At makikita natin kung paano tinutuligsa ni Ben Shapiro si Tucker sa lahat ng pinsalang ginagawa niya sa Amerika na karamihan ay natatakot sabihin. Kasangkapan ng Iran. Isa akong Episcopalian, hindi ako Shiite, o kasangkapan ng Qatar, na isa sa pinakamalalapit nating kaalyado sa mundo. Ang pinakamalaking base pangimpapawid ng Amerika sa gitnang silangan ay nasa Qatar. Malapit silang kaalyado natin. Gusto ko yung paraan dito na parang, dapat natin silang suportahan kasi malapit silang kaalyado natin. Ibig kong sabihin, mali yun. Bigla na lang parang kumukuha ka ng pera mula sa Qatar. Hindi pa ako kumuha kahit $1. Hindi pa ako kumuha ng kahit $1 mula sa kahit anong gobyerno. Ibig kong sabihin, nagbibiro ka ba? At itong mga taong ito ay kumikilos para sa isang banyagang gobyerno tapos sasabihin nila sa akin na hindi ako makabayan. At sinusubukan kong huwag magalit ng sobra tungkol dito. Pero mahirap kasi nakikita mo, itong mga taong ito, alam mo si Ben Shapiro o itong mga bayarang ito na lumalabas at personal kang inatake. Dahil ang pagkakaroon ng isang ay binabatikos ka lang ang linggo. Pero ang nakakainis talaga ay ganito. Mag-56 na ako sa loob ng 2 linggo, kaya napanood ko na to. Nasa Iraq ako noon. Parang hindi ako. Sige, nakakapagod ka. Wala talagang may gustong makinig sa'yo. Kasama dyan ang ekonomiya. Kaya parang ang pinakamayayamang tao ang laging may pinakamalaking impluensya. Kaya sino ang pinapaboran ng sistema ng ekonomiya mo? Sino ang nagiging pinakamayayaman? At napansin ko lang, may ilang mga eksepsyon pero kakaunti lang. Ang mga taong pinakamayaman sa lipunan natin ay yung mga taong wala namang nilikhang kahit ano. Mga naghahanap lang o parang mga parasitiko sa gawain ng ibang tao. At siguradong wala naman sila nagawang kapansin-pansin para mapabuti ang sibilisasyon. Kaya likas na depekto talaga yan. At hindi tayo uunlad hanggat hindi natin yan naayos. Hindi ka pwedeng mabuhay sa isang bansa kung saan si Bill Ackman na kumikita ng bilyon-bilyon sa pagtaya laban sa mga produktibong kumpanya sa pamamagitan ng short selling, yung taong yun ay kumikita ng bilyon-bilyong dollar. Hindi naman ito laban kay Bill Ackman, pero parang isang tao na medyo katamtaman lang ang talino. Walang pagiging malikhain, may ugaling mapagsamantala at walang hiya. Kung yung taong yon ay nauuwi sa pagkita ng bilyon-bilyon, alam mo, kailangan mo nang magsimulang muli. At wala akong pakialam kung anong tawag mo dyan. Isa kang sosyalista. Nakakapagod lang talaga. Sosyalista, sige, wala akong pakialam kung anong tawag mo dyan. At kahit ano pa, hindi mahalaga kung anong tawag mo dyan. Hindi ito relihiyon. Isa itong sistemang pang-ekonomiya. Nakakapagod talaga. At gaya ng sabi ni Al Jacobi, bakit ayaw ni Tucker Carlson makipag-debate kay Ben Shapiro? Ben Shapiro sa Amerika, tumahimik ka at kainin mo ang Oreo loaf ng rice burritos mo o higit pa sa nararapat sa'yo. Sige, totoong tweet yan mula mismo kay Tucker Carlson. Pero ulitin ko, tandaan nyo ang panganib kung sino si Tucker Carlson, di ba? Pakinggan niya ito. Kasinungalingan tungkol sa kung gaano kasama ang kalagayan ng mga anak natin na mas malala pa kaysa sa ibang mga bata at nawala ng solusyon sa mga problema nila at wala silang responsibilidad. Ang totoong katotohanan, karamihan sa mga problema mo ay ikaw mismo ang makakalutas. Ang kalawa, kawayaan, dahil ang isang gobyernong sapat na laki para ipilit ang kagustuhan nito sa bawat aspeto ng buhay mo ay gobyernong sapat na laki para sirain lahat ng kalayaan at karapatan mo at pati mga birtud mo. Meron tayo dahil nalikha tayo ayon sa wangis ng Diyos ng mga karapatan sa pribadong ari-arian. Meron tayong karapatan sa malayang pananalita, karapatan sa kalayaan sa relihiyon, at karapatan sa pagmamay-ari ng baril. Walang kakayahan o karapatan ang pambansang gobyerno na pawalang bisa ang pasya mo rito. Mahalaga ang mga desisyon mo. Ay kung madadamit ng tama, mas mapapabuti nila ang mundo dahil mas alam mo para sa pamilya mo kaysa sa mga taong iyon. At sa huli, lakas, dahil hinaharap natin ang mga kaaway ng galit sa pananaw natin sa mundo. Tama. Kaya dito, pinag-usapan niya ang lahat ng punto ni Tucker Carlson. Tigil ka muna dyan. Ano ba talaga ang totoong sinasabi niyo? Seryoso, ano ba talaga ang totoong punto? At sino ang presidente ng Estados Unidos? Anong panggalan? Hindi niya babanggitin. Sa hindi malamang dahilan, sinatrato niya ang presidente ng Estados Unidos. Parang sinatrato niya ito na parang si Voldemort. Kapag binanggit mo ang pangalan niya, lilitaw siya. Pero lahat ng sinasabi niya dito ay kinokondena ang presidente ng Estados Unidos. Linawin lang natin ito. Kapag sinabi niya nga di-distract ang mga tao dahil sa pambobomba sa Iran, sino ba ang nagpabomba sa Iran? Ang presidente ng Estados Unidos. Kapag sinabi niya distraction lang ito para mailayo ang mga lalaki sa sports ng mga babae na hindi naman talaga distraction, malaking issue ito sa Estados Unidos na tinapos natin ang banta ng trans sa katotohanan at realidad. Kapag sinabi niya yon, sino ang gumawa nun? Si Donald J. Trump yon. Tapos sinasabi pa niya na gusto niya raw ng isang bansa na walang natutulog sa bangketa na kadalasan ay issue ng lokal at estado at walang mga tao na nag-overdose sa droga. Tapos tinatanong niya, bakit hindi mo mapigilan yan? May US military ka naman? Wala ka bang SEAL Team 6? May tanong ako, pabor ba si Tucker na gamitin ng SEAL Team 6 para habulin ang mga Mexican drug cartel? Medyo oo. Kaya gusto kong malaman kung pabor ba si Tucker sa isang pakikialam na digmaan sa Mexico para alisin ang mga Mexican drug cartel. Talaga? Pabor na ba siya? Kung ganoon, dapat siguro linawin niya ito. Pero pansinin mo, walang solusyon kailanman. Wala siyang iniimbitang tao para talakayin ang mga problemang ito sa kanyang programa. Hindi niya kailanman pinag-uusapan kung paano sa solusyonan ang mga problema. Kaya ako sinasabi na tungkol ito sa demoralization. Tungkol ito sa pagpaparamdam
ipaalam sa'yo na masama tungkol sa bansa dahil walang lumalabas na solusyon mula kay Tucker Carlson. Aaminin ko ito kay Zoram Ramdani na sa tingin ko ay isa sa pinakamasasamang tao sa kasaysayan ng politika sa Amerika. Basura talaga ang mga solusyon niya, pero kahit papaano may iniaalok siya. Si Tucker lumalabas lang at wala talagang iniaalok na solusyon. Sa halip, Lumalabas si Tucker at sinasabi na lahat ng bagay sa mundo ay mali. Bawat tagumpay ay pang-umpisa lang o isa talagang pagkatalo. Sabi pa nga niya, ginagamit daw ng mga elitista ang Iran bilang panlito habang ninanakaw nila ang ating pera. Sino? May tanong ako. Sino ang bumomba sa Iran? Bakit hindi mo masabi ang pangalan niya? Sabihin mo, hinahamon kita. Hinahamon kitang sabihin mo. Ang Pangulo ng Estados Unidos ang siyang nagpasimulan ng pag-atake sa Iran, ang pinakamatagumpay na solong patakarang pambabas. tama ba? Ayan na. Sinusubukan lang niyang patunayan. At muli, dito ay pag-uusapan niya kung paano niya pinaniniwalaan na sinira at pinagtaksila ni Sir Carlson ang MAGA. Sigurado ako nakita mong tweet na ipinost nila. Sigurado ako nakita mo ang tweet na ipinost nila. Sa tingin ko si Marjorie Taylor Greene ang unang nat-post ng litrato nila sa bahay sa Maine. At sa tingin ko si Joe Kent yon. Thomas Massey, Joe Kent, MTG, Pati Tucker. mga asawa Tama. nila. At pagkatapos ay sinabi ni Tucker na pinagtaksilan ng MAGA. Tayong lahat ay pinagtaksilan. Panahon na para sa bagong direksyon. Bukas ulit, alas 7:00 p.m. Ano sa tingin mo ang makukuha natin mula kay Tucker sa susunod? Alam mo, Shai. Pinag-uusapan niya Sa tingin ang ko, tungkol sa isang malabong partidong maglunsad pampolitika. siya ng isang buong partidong pampolitika. Dahil muli, ang buong teora ni Ben ay hindi talaga interesado si Tucker Carlson sa mga solusyon. Gusto lang niyang panghinaan ng loob ang mga tao. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay malabo iyon ay dahil mangangailangan yon ng malaking oras at pagsisikap na sa palagay ko ay hindi naman siguro handang ilaan ni Tucker. At ang mga third party ay may hindi magandang kasaysayan sa bansa pagdating sa tagumpay sa eleksyon. Sa tingin ko, maglulunsad lang siya ng isang uri ng alam mo. Sa tingin ko, ito ay talagang at sa palagay ko, ito ay sobrang O parang sinasabi nila na pumunta sila doon para kumbinsin siya na tumakbo dahil inisip nila na dapat si JD talaga. At ngayon, hindi na nila pinagkakatiwalaan si JD dahil inisip nila na kasali si ibig kong JD sa sabihin, gira una sa sa Iran lahat, at kung kung ganun, ano-ano pa. kung iyon ang napapala ni JD Vance sa lahat ng katapatan niya kay Tucker Carlson, medyo nakakagulat iyon. Ibig kong sabihin na ako naman. Ibig kong sabihin, ang totoo ay malinaw na may napakalapit na relasyon ng vice-presidente kay Tucker Carlson. Karapatan niya iyon. Ang anak niya dati ay nagtatrabaho para sa kanya, di ba? Oh, si Buckley nasa opisina niya noon. Wala naman akong laban kay Buckley, narinig kong mabait siyang tao. Kaya, oo, halatang malapit talaga ang relasyon nila. Magugulat talaga ako kung biglang katalikuran ni Tucker si JD at sasaksakin siya sa likod ng ganon. Sa tingin ko, kakaiba yon. Nang sinimula namin gumawa ng sapatos, tama ba? Ayan na, malinaw na napaplano siyang traidorin siya at BP. Tingnan mo, ang issue kina Tucker at Ben ay napakadaling intindihin kapag ma-realize mo wala talagang pagkakaibigan sa pagitan nila. Ang daming video ng mga tao na pinag-uusapan ito. Sa huli, napakalinaw. Ang taong talagang sumusubok gumawa ng mabuti at nananatiling consistent sa kanyang mga video, sa kanyang mga pananaw. At ang taong nandoon lang para galitin at i-frustrate ang mga tao at magkalat ng kasinungalingan. At yung namumula na lang ang mukha sa galit na hindi na mapigilang magbitaw ng mga sobrang kabobohan tulad ng pagsasabi na lahat ng kalaban niya ay mababa ang IQ. Grabe naman, para namang hindi na tama. Sige na nga. Ayan na, bahagi lang yan ng mga alitan. Matagal na itong nangyayari, palala ng palala at mas nagiging komplikado at makikita natin kung paano ito mauuwi. Pero naniniwala ako na ngayon ay napagtantunan ni Ben Shapiro na ang laban para iligtas ang konserbatibong panig ay ang laban kontra sa kabaliwang ito. Ekstremistang grupo ng mga tao na talagang likas na laban sa Amerika, pabor sa Sharia law at puro maling bagay at sinusubukang sakupin ng partido at hindi ko nakikitang tatahimik ito sa lalong madaling panahon. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito.